nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, yan po ay legal. At hindi pwedeng sabihin ng tao na bawal yan. No? Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala lumikha sa atin, siya yung nakakaalam kung ano yung nakakabuti sa atin. No? So, yun, pinahintulot na yan, makakabuti po para sa atin yan. Unang-una, iniiwasan natin yan yung kasabing pangangalo niya. Opo. No, sapagkat marami po ako narinig na yung mga babaeng nawalan ng kapareho o yung sabing asawa, na kung saan ang ginagawa nito nangangalo niya na lang siya. No? Hindi na siya nag-asawa. No? Kumukuha lang siya, kasama niya isang linggo, isang araw, wala na sila. So, iniwasan po ito. Sa Islam, kaya ito yung Islam, ito yung pamaran ng buhay natin. Ginawa ito, pinahintulot po ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging solusyon. No? Solusyon din ito. No, solusyon, maiwasan po natin yung tinatawag na prostitusyon o yung pangangalo niya. No? Para yung isang babae, may maroon siyang maging katulong sa bahay, lalo na yung nawala ng asawa, no? May magtatagoy sa kanyang pamilya, parang hindi siya masadlak sa sinasabi nga ni brother kanina, mapunta siya sa patay hindi. Para hindi siya masadlak doon, kailangan asawahin siya ng legal. Hindi yung gagawin siyang kirida lang. No? So kaya masasabi namin, yung po ang solusyon. No? Maiwasan po natin yung tatawag natin na pangangalo niya. At marami natin sa panahon yon, napakarami po ng babae na kung saan nasasadlak po sila sa sabi natin sa mga club, no? Sa mga lugar na kung saan lugar ng prostitusyon, lugar ng pangangalo niya. Doon po sila nasasadlak. Bakit? Kasi isa lang po ang pinahintulog sa batas natin na mag-asawa. No? Sa dami po ng babae natin, ang iba sa kanila, walang nagiging katuwang sa kanila. So ang ginagawa, para magkaroon lang sila ng kinikita nila, no? Pupunta sila sa sinasabi na panandaliang kita. Sa panandaliang kita. So doon po sila nasasadlak. So sa Islam, binigyan po ng solusyon. Ano? Payagan ang kalalakihan na may kakayahan, no, na bumuhay, na mag-asawa sila ng 4. Marami po sa atin ang mga mayaman dito, no? Marami sa kanilang mayaman, marami sa kanilang mayroong negosyo. Kung legal po yung pag-asawa ng 4 o sabi natin pag-asawa ng isa, maring makatulog sila sa mga kababayan, no? Mapapaunlad yung kanilang buhay. So, marami po sa atin na may kakayahan na ganyan. So dahil po wala sila sa tamang gabay, ganito po ang nangyari sa panahon natin ngayon, no? Kaya nga malaking bagay po yung ginagawa namin na imulat po yung tao sa totoo, sa kung saan dapat tayo lumugar, no? Saan dapat tayo lumagay, ano ba dapat yung gawin natin, no? Wag natin isang tabi yung batas ng Diyos. Dapat ang umiral sa atin yung batas po ng nag-iisang Diyos na lumikha, yung pong pairalin natin batas, hindi po yung batas lamang ng tao, no? Sapagkat palpak yan, pag batas ng tao, palpak yan, maaaring gawin niya yun, bukas iba na, no? At maaari pang sundin ng tao yan, hindi sundin ng tao yan, pwede yung labagin. Bakit? Kasi batas lang ng tao yan no? Batas lang ng tao yan, pwede yung labagin yan, pero kung ipapayaran po natin yung batas ng Diyos, no? Kaagipat po nito yung pagpaparusa, maaaring susundin po ng tao yan, no? Maaaring sundin ng tao. Sapat ito yung batas ng Diyos. Alam natin na ang Diyos, laging alam niya yung mga pangyayari. Alam niya yung mga pangyayari. Hindi po tayo makakaligtas. Kaya tayo, dahil po sa takot natin sa Diyos, gagawa po tayo ng mabuti, mayroon man sa atin nakatingin o wala. No? Iiwas po tayo ng masama, mayroon man sa atin nakatingin o wala. No? Dapat iisipin natin, ang Diyos laging nakatingin sa atin. Si Allah subhanahu wa ta'ala, lagi pong nakamasid sa atin. No? Palihin man o bunyag man natin gagawin, mabuti man yung masama, laging nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. No? Yun lang po, kapatid. Masya Allah. Alhamdulillah. So, si Brother Abdurrahman, may daragdag pa po, Brother? Ayun na nga ako. Tulad ng sinabi ni Brother Mohan, na ibig sabihin, marunong pa kayo sa Diyos. Gumagawa kayo ng sarili ng batas. Yun ang sinabi niya, pinintulutan niya naman yun. Sa tanging sa Islam lang naman nagsabi ng, ayun na nga marami raw asawa, pero yun lang nagsasabi na mag-asawa ka ng isa. Kung hindi mo kaya na mag-asawa ng marami. Ayun lang po. So, si Sister naman, tanungin natin. Sister, payag ka naman ha? Si Brother Abdurrahman, total, nandito na tayo. Prangkahan na tayo. Hindi. Sister, yun nga, ano bang okay lang ba sa'yo na, total si Sister, may tamang-tama, may babae dito.
tingnan natin kung ano ang magiging Taluogin niya. oo, kung ano magiging saloobin niya patungkol dito sa isang lalaki na si brother, halimbawa si brother Abdurrahman gusto niya mag-asawa ng iba. Diba? Medyo, masyaallah, medyo sabihin natin medyo bata-bata, mga 16 years old, gano'n naman, masyaallah. So, payag ka ba, sister, na mag-asawa si brother ng higit sa isa? Sa akin naman, dahil sa kanya na yun. Masyaallah, brother, na. Hindi. Nung una, syempre sa akin, masakit yun. Masakit naman kahit sinong babae. Pero dahil nga sabi nga, si ala kasi ang kumbaga kinahihiluluturan ng ala yun. Ngayon, siya naman ang mananagot yun eh. Alam naman natin kung ano ang kahihinatnan, kung ano ang nararapat niyang gawin, kung magiging pantay ba o ano, alam niya ang magiging consequence ba kung hindi niya nagawa ng maayos yung. Hindi ako ang mananagot eh. Siya ang nakakaalam kung ano ang dapat niyang gawin. Siya ang nakakaalam. Mga pinapaubaya ko na ng lahat sa alam kung anong mangyayari. Masyaallah. Masyaallah, brother, paano yan? De, si sister payag na payag, eh. Kumbaga sa stoplight, may green signal ka na. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. Mamaya pag-uwi siya. Sa bahay, pagkakahit na wala, akala ko, totoo yun, hindi totoo yun. Ang tao, diba? Meron nag-react. Okay, mamaya, babasahin natin to. Okay. So yun masyaallah. Bibihira tayo nakakatagpo ng mga ganyan, sister. Ibig sabihin lang naunawaan niya at tanggap niya kung anong sinasabi at utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po, nawa, dalangin po natin Tama na rin natin yung mga natin. Oo, yan na. Sana gawin mong kagaya sa kanya. Ay, intindihan ang batas niya lang. Yari ka na raw mamaya. Nag-fix ba sa'yo, sister? wag pa. Ha? Critical ito, bro. Oo, masyado na ito. Alam mo, kaya ayaw ko talakayin ko eh. Nagdadalawang isip ako kaya umabot ng 2 linggo to eh. Oo. Opo. Yan Masyaallah, si sister masyaallah, nawa ito yung dalangin namin Nawa dumami ang katulad ng sister, masyaallah masyaallah talaga Alam na yung batas niya Rasul na Ta'ala. Kasi alam mo, meron ako napakinggan na isang ustad na nagle-lecture siya patungkol sa shirk. Isa sa nadaanan niya, yung shirk pala, na kung saan pagka ikaw may pinunta ka doon sa Quran, lalong-lalo na yung mga sister na ayaw nilang mag-asawa, ang kanilang asawa na higit sa isa, samantalang ito ay nakasulat sa Quran. Minsan, yung salita ng isang babae, dun sa may asawa niya, na isang lalaki, ay sinasabi nila na hindi ka po pwedeng mag-asawa ng higit sa isa. Dapat ako lang. Pag nag-asawa ka ng higit sa isa, magpapakamatay ako, mayroon akong ganitong gagawin. So, ngayon, parang nagiging Diyos na rin siya. Nagiging, dahil sinusunod niya yung asawa niya. So, shirk yun, yun ang sabi ng isang kapatid natin na nag-lecture patungkol niya sa shirk. Opo. Kaya, yan po. Hindi po namin sinusunod kung ano yung sinasabi ng tao. Dahil sinusunod po namin kung ano yung sinasabi ng aming kasulatan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tama, dahil siya ang nakakaalam, siya ang gumawa sa atin, siya Allah yung nakakaalam kung anong mas nakakabuti para sa atin. Kaya yun po ang sinusunod namin bilang isang Muslim na sumusunod sa utos ng Allah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, yun po yung isinasagawa na sinusunod namin mga Muslim. Masyaallah. Sabi ko na brother, masyaallah Yun po. Kasi pag ito talaga pag-uusapan natin, marami talagang magre-react dito. Nakita mo, ang dami, inuulang tayo ng text. Mainit na siya. Mainit talaga. Critical talaga to. Pero ang masasabi natin dyan, kung buo yung pananalig mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, panampalataya mo, 100% yakapin mo ang Quran. Masyaallah. Kasi kung meron kang isang tanggihan dyan, ibig sabihin, 99% lang ang pananalig mo. Masyaallah. Kasi mayroon kang isang inaayawan. Ayaw, oo. Oo. Kaya papasok nga sa exception. Sinabi ng isang nabanggit ito ng isang kapatid natin na nag-lecture patungkol sa shirk. Sa share.
na nadaanan niya yan. Na talagang shit daw yan pagkaya na yan. Kasi bakit pinantay mo yung salita mo at yung salita ng Allah. Ikinuntra mo, hindi ako pwede magkasawa. Ako lang. Pag nagkasawa ka ng iba, magpapakamatay ako. O maghihiwalay na tayo. Wala na tayo. Saka sa Diba? sa batas po ng Islam, bawal po yung babae magselos sa lalaki. Opo. Bawal siya. Ang pwede lang yung lalaki. Oo. Pero yung babae, wala siyang karapatan magselos sa lalaki. Oo. No? So hindi natin maalis yan kahit pa paano meron. Oo, meron yan. Opo. Kaya yun po. Masyala, naalala ko kapatid, mga kapatid, naalala ko yung yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa babae. Yung isang babae, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito sa hadith na kung sino man sa mga babae ang naging masunurin, sino man sa mga babae, mayroong 4 lamang, may 4 na ginawa, gagawin ng isang lalaki, ng isang babae. Na kapag ito ay sinunod, unang ginawa niya, yung 4 na yon, yung 4 na bagay na susundin ng babae, ay yung babae na yon, papasok siya sa alinmang pintuan ng paraiso, sister, mashallah. Kapag ikaw, ginawa mo yung 4 na bagay, isinagawa mo to, papasok ka sa paraiso kahit sa alinmang pintuan ng paraiso. Mashallah. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung 4 na yun na gagawin ng babae? Yung unang gagawin ng babae, isasagawa niya yung 5 pagdarasal sa araw-araw. Yung pagsasala. Kailangan magampanan niya yun. Opo. Pangalawa, yun yung una. Yung una, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka yung 4 na to, nagampanan ng isang babae, papasok siya doon sa paraiso. Kahit alinman, pintuan ng paraiso. Yung babae. Ito lang yung gagawin niya. Yung 4 na to, papasok siya sa paraiso. Kahit alinman, mamimili siya doon. Kahit alinman gusto niya pumasok doon. Una yon, yung pagsasala. Pagka yung babae, ginampanan niya yung 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, meron na siyang isa. Yung pangalawa, kapag ka dumating ang Ramadan, siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pangalawa na yon. Nagpa-fasting siya. Gagampanan niya yung pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, pangatlo. Yung pangatlo, kapag ka ikaw ay sumunod sa iyong asawa. Kapag sinunod mo yung asawa mo, papasok ka sa paraiso kahit alin mga pintuan ng paraiso. Yung pang-4, yun yung pagsunod mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Siyempre, pag ikaw ay naging masunurin sa iyong asawa, naging masunurin ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinusuway mo yung asawa mo, sinusuway mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Hindi ba tayo ang ginawang amir ng mga kapamilya sa isang may bahay? Kailangan susundin tayo. Hindi naman ibig sabihin nasusundin tayo. Halimbawa, may nakikita tayo, may mga sabihin ng mga sister natin, ito paano yung asawa ko, halimbawa, hindi naman nagdarasal, tapos umiinom pa ng alak, uutusan ako, bibilin ako, papabilin ako ng Red Horse, susundin ba natin yun? Hindi, di ba? Kasi bakit? Kapag ka ito, sinunod mo, ipinagbabawat sa Islam niya. Maliban na lamang kung ito ay pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala, susundin mo yung asawa mo sa ayaw at sa gusto mo. Diba? Oo, para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung pabibiling ka ng alak, pabibiling ka ng haram, na ipinagbabawal sa Islam, hindi mo po pwedeng sundin yung asawa mo. Kahit sabihin ng asawa mo yan. Bawal sa Islam yan. Kaya ang isang babae, kung pwede siyang humingi ng pakikipaghiwalay ng talak pagka yung isang lalaki, ang isang lalaki ay hindi nagsasagawa ng pagdarasal, umiinom ng alak o gumagawa ng ibang mga ipinagbabawal sa Islam. Kung pwede kang humingi ng pahintulot kapag hihiwalay sa iyong asawa. Bakit? Dahil hindi na siya gumagawa sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po. Opo. So balikan po natin. Yun po. Medyo napalawak natin ang gusto yung ating medyo nagkaroon tayo ng dun sa pag-aasawa ng masyala na tayo sister. So masyala, yun po yung alhamdulillah, dua po namin, yung panalangin namin na nawa, yung mga ganitong sister o mga ganitong babae talagang ma-educate sila pagdating sa kaalaman sa Islam
at lumakas yung kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, nakikita lang natin sa mga ganitong mga babae, ito natin nakikita na tunay na may kaalaman sa Islam. Bakit kasi? Kung wala silang kaalaman sa Islam, ipapahintulot ba nila na isang lalaki na mag-asawa na hindi sa asawa mo? Di ba bakit? Halimbawa kasi bakit natin pinapahintulot? Hindi pala tayo, bakit pinapahintulot ng Allah? At ito ay inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam din na mag-asawa tayo. Kasi nag-asawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-asawa rin tayo. Pero hindi katulad ng pag-aasawa niya na laging isang asawa niya. Sa susunod na linggo, tatalakayin din natin ito kasi may mga nag-text dito. Bakit ang propeta niya nag-asawa ng bata, nag-asawa ng higit sa isa, nag-asawa ng labing isa. Ha? Sa susunod na linggo, tatalakayin din natin yan, inshallah. Ha? So, yun. Yung mga katulad ng ganito mga babae, mashallah, ibig sabihin, tunay na pananampalataya nila. Bihira tayo nakakatagpo ng mga ganito. Mashallah. Kaya yun po yung dalangin natin, lalong-lalo na sa ating mga Reyna. Mahal na Reyna. Opo ha? Mashallah. So yun ha? Opo. Bakit anong dahilan? Bakit kasi kailangan? Yun po yung batas noong panahon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit na ipababa yung aya na yun? Dahil solusyon ito sa publiko. Solusyon ito sa lipunan para maiwasan yung pangangalunya. Pakisi-aki. Diba? Kaya nga, sa Islam, ito yung itinapahintulot. Halimbawa, katulad ngayon, sinasabi nila yung mga kababayan natin, natitrace nila kung ilan ang babae, kung ilan yung lalaki, sinicheck nila eh. So, nung nalaman nila, sabi nila, 10:1, isang lalaki, 10 babae. So, halimbawa ngayon, yung 10 babae na yon, isa lang ang lalaki doon. Paano magkakaasawa kung isa lang ang magiging asawa mo? Paano magkakaasawa yung Siyam? Saan sila pupunta? Tama yung sinabi mo kanina, pupunta dun sa Paraisinde, pupunta dun sa... Dito lang, sa Recto, nung nakaraan, hinabol ako din. Kahit pang ano lang daw, pang kape, pagkarola. Oo, marami na kahit saan, subahan na. Biglang lalapit sa'yo, aalokin ka, subahan na. Diba? Pero tayo, dahil bawal sa atin yan, subahan na lang, hindi tayo pumapasok sa mga ganyang kalakaran sa mga anak. Opo. So yun. So paano mag-aasawa? Halimbawa katulad ng mga panahon ng gera, yung World War I o yung pangalawang digmaan. Ang daming mga nagkandamatan na lalaki noon. Tayo naman mga lalaki, ayun naman trabaho natin. Halimbawa mga sundalo. Diba? Pag may digmaan, tayo mga lalaki na yung pagdigma, diba? Hindi naman ng mga babae. Karamihan sa atin, bukod sa kukunti na yung lalaki, tayo pa pinapadala para sa pakipagdigma. So, kadalasan sa mga lalaki, yun ang mga namamatay, kaya nauubos. So, paano ba ngayon? Pagsisipag-asawa. Halimbawa, dito sa Pilipinas, ilan ba ang populasyon natin dito? Sabi natin 100 milyon. Tapos 1 milyon lang yung lalaki. Hindi, subhanallah, natanapon tayo. Napakarami na kababaihan na yun. Tapos sumalang pa tayo sa gera, naubos pa tayo, alas kalahati. Diba? So, dahil ipinababa itong solusyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-aasawa ng higit sa isa, so lahat po pwede magkaroon ng asawa. Kasi bakit legal yun? Sa mata ng Diyos, legal. Sa mata ng tao, legal. Bakit? Pinakatalan mo eh. May pahintulot ang Diyos. Diba? Anong gusto mo? Yung illegal, hindi alam ng pamilya mo, itinatago mo yung asawa mo, hindi ay, ito rin ay labag sa batas ng Diyos, o yung doon sa illegal na ipinahintulot sa batas ng Diyos na ipinapahintulot din sa batas ng tao. Anong gusto niyo? Doon sa legal o doon sa illegal? So kapatid yan, may problema dito sa atin sa Pilipinas yan eh. Sapagkat Hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo yan. Sabihin natin. Sabihin natin sa Pilipinas. Kasi parang inanatuloy, parang yung pangangalo niya rito, yung pangangalo niya, yung prostitution, parang niligal sa Pilipinas eh. Oo, subhanallah. Sabi natin, bakit niligal? Kasi bakit sila nagtayo ng Anito Hotel, Sogo Hotel, Sa kanila tapos lahat yan, hindi naman sa 3 hours lang. So, anong gagawin niyo sa 3 hours? Salog ng isa, 3 hours. Actually, sobrang yung pera siya. 5 sobrang, minutes na lang. No, di ba? So, parang nangyari, parang niligal yung prostitution, no? Sa Pilipinas, niligal nila ito sa pagtatayo ng mga hotel, no? Niligal nila ito. So, kawawa talaga yung mga kababayan natin, no? Kawawa, no? Yung kalagayan natin na
lalo na yung mga magiging subayras sa mga anak natin, eh ayaw po natin danasin ng mga susunod na lahi na natin, yung mga anak natin, apo natin, yung ganitong kalakaran, no? Yung ganitong ayaw po natin masadlak yung mga anak natin sa ganitong pangyayari po sa atin. Na kung saan, legal po sa Pilipinas ang prostitusyon. No? Legal po yan sa mga probinsya ng Mindanao, laganap ng ganyan. Parang ang anong gobyerno, walang pakialam dito eh. Hindi, kasi sila rin sa kanila rin ang papahintulot, sa kanila yung permit eh. Makakapagtayo ka ba ng ganyan kung walang pahintulot sa mayor's permit? Di ba? Lahat yan eh. Kukuha ka ng ano yan, ng permit, barangay permit, mayor's permit. Kaya Oo. may pahintulot na magkano. Eh, mahal yan. Di ba? Mahal yan. So, ibig sabihin, isinapahintulot ng sambayanan ng itong lugar natin na kung saan yung mga ganyan na pangangalinya, pakikiyakit talaga. Kaya, yun po. Kaya sa Islam, ito po yung sagot talaga. Bilang paglinis, pangangalaga sa mga kababaihan, hindi sasabihin mong kabit. Kasi bakit legal? Legal. Di ba? Hindi po pwede. Kasi kawawa naman, alimbawa sabi naman ng babae, bawa sabi ni sister, kawawa naman ako actually, siyempre may damdamin ako. Hindi, isipin mo rin yung ibang babae, natural, doon din kung ano yung nararamdaman mo, ganun din yung nararamdaman niya, gusto niya rin magkaroon ng asawa, di ba? Na gusto niya rin magkaroon ng anak o magkaroon niya ng kaligayahan din. Di ba? So, yun ang isa sa mga ipinapahintulot sa Islam. Kaya nga, ganun ang nangyayari, paano nga, halimbawa, sumalang sa gera, naubos, anong solusyon? Makikabit na lang, wala nang solusyon. Di ba? Sa Islam kasi, ganun ang nangyayari, may solusyon, ito yung solusyon, bakit ay pinapahintulot? Kasi, ang sinabi ng Propeta Muhammad Sallam, dadaan yung babae. Kaya nga, itinahintulot sa Islam, mag-asawa ka ng apat. Bakit? Yun ang solusyon eh. Para magkaroon ng asawa lahat ng babae. Di ba? Di ba? Kaya ito yung legal na sinasabi natin. May katulad ngayon, subhanallah. Ay kita natin sa Facebook, sa balita, sa internet. Ngayon, subhanallah, ang nangyayari pa ngayon, mga lalaki, paras lalaki, ikinakasal pa. Kapagkarola, hindi dapat sa mga babae na, di ba? Dito. Oo, di ba? Pinapahintulot na ngayon yung mga paras lalaki, kinakasal sila. Paras babae. Oo. Tapos ngayon, ang nangyari pa ngayon, yung mga kapatid natin, na mga kababayan din natin, o sabihin natin mga nakikita natin, hindi sila nagsipag-asawa, bumigay pa sila. Lalong nabawasan, ang dami Oo. na, naglimpahan na. Oo. Pag tinignan mo, akala mo babae, yun pala, sabagay. Yun ang katulad yung pinatay na yun. Oo. Konti na nga lang eh. Oo. May bawas pa. Oo. Diba? Nagbawas pa. Medyo umaray pa. Bumaliktad eh. Bumaliktad pa. Hindi nila tinanong yung nakapatay, no, na bakit mo ba napatay? Kasi tinanong mo yung dahilan, tinanong mo yung dahilan. Eh, hindi naman patayin ng walang dahilan. Eh. Akala niya kasi babae. Oo. Yung pala, kapareha sila ni. Yung sobrang galit niya, nakagawa ng gano'n. Siguro baka siguro. Kasi gano'n ano? Oo. Mga babae talaga eh. Mga Ngayon, babae. hindi mo pagkakamalan. Minsan gano'n ang nangyayari. Nakikita natin babae ang ganda ng ano. Hindi? Saka ito kapatid, no, parang ibabalikan naman natin ito sa gobyerno natin eh. Oo. Kasi parang kinukusinti na naman nila ito eh. Oo. Kasi nung nakaraan lang, may nanalo yung total na supranatural sa Thailand. Bakla yun. Oo. Pero anong ginawa ng gobyerno? Proud pa. Oo. No, nag-proud pa na may nanalong bakla roon. So parang proud pa. Actually, kung pag-uusapan natin ang pananampalataya sa Biblia, ang mga bakla ipinag-uusap ni Moises na patayin. Sabi naman sa Biblia ni Jesus Christ, ang mga bakla ay hindi kailanman papasok sa paraiso. Ano? Di ba? Bakit pinapahintulot ng mga pari na ikasal itong mga bakla na to? Para sa lalaki. Di ba? Oo. Kaya sa Islam, nababawasan, lalong lumulubha yung pakikiapid, pangangalinya. Hindi mawawala itong sakit na to. Maliban na lamang sumunod ang mga lalaki na mag-asawa ng higit sa isa. Ito ang solusyon. Kasi ito yung solusyon na nangyari ng panahon ng Propeta Muhammad Sallam. Kaya ipinababayan, solusyon yan para sa hanggang sa araw ng pag-uukom na yan. Kaya nga tama yung sinabi natin. Nakikita natin sa Senado, mga congressman, mga senador, gumagawa sila ng sarili nilang batas. Pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, papalitan nila yung batas. Bakit? Hindi na applicable eh. Hindi na yung batas nila, hindi na angkop doon sa panibago, sa pangyayari na yon. Itong batas ng Quran,
ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay hanggang sa araw ng paghuhukom ko. Ito ay batas mismo na ang Allah mismo ang nakakaalam ng lahat ng mangyayari. Ito ay solusyon, batas. Hindi ito pahirap sa tao. Di ba? Kaya napakalinaw ng aral sa Islam pagdating dito sa pag-aasawa ng higit sa isa. Yan po ay illegal po. Anong gusto nyo? Yung hindi nyo alam, halimbawa may asawa kayo, sa mga sister natin, mga kababayan natin. Anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Yung mga kababayan natin, yung mga kababayan natin, yung mga asawa nyo, ikinasal kayo. Siyempre, wala naman, aminin naman natin, napaka-inutil mong lalaki pag sinabi mo, isa lang ang gusto mo, wala kang ibang titignan, yung asawa mo lang. Oo. Kukontrahin mo na naman ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay likas talaga na may gusto kay si Adam alayhi salam, di ba? Anong sabi sa Biblia, ilan ang naging asawa niya? Meron siyang ibang asawa, hindi lang siya iba. Di ba? Di ba kasi siya lang nakakaalam ng alam natin na gusto natin magkaroon ng iba. Hindi pwedeng sabi niya pagkaulam. Hindi po pwedeng puro vaccine. Hindi po pwedeng puro vaccine na lang, naman yun, nakakaangal. Kailangan naman ng adobo. Kailangan naman adobo, tinola, hindi may sabaw na. Sa'yo. Para maiba naman. So yun kasi ganun po yun. Yun ang pangyayari na yun na kung saan sa Islam talaga masyadong napakaganda po. Kung maunawaan niyo lang po ang mga kababayan natin at din sa mga ayaw mag-asawa ng higit sa isa. Subhanallah, ito po ay ipinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi po ito katulad ng ito yung pinahintulot sa atin na kung saan aabusuhin natin. Hindi. Kailangan ito ay susunod tayo. Sinabi mismo sa Quran kapag ikaw ay may tunay na takot, magkasawa ka na lamang ng isa. Kung meron kang pangamba na hindi ka makapagbigay ng katarungan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasa ni Brother Abdurrahman, kapag ka hindi mo naging pantay, kapikisama dyan sa dalawang asawa mo, darating na sa araw ng paghukom na yung kalahating katawan mo, nakalaylay. Di ba? Yun ang parusa, kaya kami mga Muslim, tira mo rito kami tatlo. Wala pa kami mga asawa. Nagigit sa isa. Kaya, inshallah, i-announce mo na, brother. Mamaya bibili ako ng pasalubong. Mamaya. Sigurado na yan. So yun po mashallah. Yun po yung napag-uusapan po namin dito. Kasi sinasabi niya, mga walang yadaw tayo mga Muslim sa mga kababayan. Yun po anong gusto nyo? Legal o illegal? Ang tanging Islam lang po ang nagdadala at nagtataas ang naglilinis sa mga kababaihan. Alam niyo po ba, bumalik tayo sa mga history, sa mga pangyayari ng mga sinaunang panahon. Alam niyo po ba kung anong mga trato ng mga kababaihan ng unang mga panahon? Subhanallah, napakagrabe ang mga ginagawa ng mga tao noon. Hindi ito katulad ng ginagawa ng mga Muslim ngayon. Noon, nung unang panahon, subhanallah, meron akong dito, na-search tayo sa encyclopedia. Kung makikita nyo, gusto nyo i-research ito, para sa mga nagre-research din patungkol sa mga kababaihan. Subhanallah, kung pwede nyo i-research po yan sa encyclopedia, i-type nyo lang po yan kung ano yung mga karapatan ng babae, kung ano yung mga babae noon, noong unang panahon, at sa ngayon. Kasi ang Islam lang po ang tanging, subhanallah, ang naglalagay sa pagiging dalisay ng mga kababaihan, yung mga may karapatan na babae. Pantay po dito, babae, lalaki sa Islam. Pantay po ang karapatan. Mas lamang pa nga po yung babae. Di ba, Brother Muad? Naalala niyo yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may nagtanong na isang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paano daw, sino daw ang pinakamalapit na po pwede mong pakisamahan? Di ba? Nagtanong sa kanya, sinagot siya ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, sino bang ang mainam? Ang mainam ko na pakikisamahan ko. Karapat dapat. Nakarapat dapat pakisamahan ko. Pakisamahan. Lahat na yun, oo. Sinagot siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino? Yung ina. O yung nanay. Hanggang sa pangalawa, pangatlo, yun pa rin, isa pa rin ang sagot ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina. Pangapat, ang iyong ama. So ganun, napakahalaga po ng babae sa Islam. Napakahalaga po yan.
napakahalaga ng babae sa Islam na hindi po sabihin natin, kamo, dyan pa lang po, ang unang pakikisamahan mo ang iyong nanay, ang iyong nanay, ang iyong nanay, pagkatapos mo ang iyong tatay. Ganun ka taas ang level ng mga kababaihan sa Islam, kaya nga ganito nga ang nangyayari sa atin eh. Nakikita natin, nagtataka rin yung mga kababayan natin, bakit kayong mga Muslim eh, tarik na tarik ang araw eh, bakit nakabalabal kayo, nakabalot kayo? Hindi ba kayo inainitan? Ha? Ganun ang pagrespeto sa mga Muslim. Kasi bakit hindi mo po pwedeng pagnasahan yan, maliban na lamang ikaw ay asawa niyan. Di ba? Ganun sa Islam. Kaya ganun na lang, kaya binabalot namin yan. Ibig sabihin na magalang-galang yan, respeto yan, hindi mo po pwedeng bastusin yan. Diba? Sa daw na may modesty ang modesty. babaeng May Muslim. kahindihan. Nahigahiyan siya. May kahihiyan. Tinatakpan niya yung kanyang katawan. Tama. Kasi ganun po sa Islam, tinataas po namin, napakataas po ng pagtingin namin at pagkilala namin sa mga kababayan. Kaya hindi po namin po pwedeng sabihin, kakabitin namin to. Kailangan legal talaga, hindi illegal. Sa mata ng Diyos, legal. Sa mata ng tao, legal. Kaya sa Islam, puro legal lahat yan. Hindi po illegal yan. Noon po, noong unang panahon po, meron po tayong babasahin dito. Noong unang panahon, ganito po yung mga kababaihan. Tingnan po natin kung sino po yung mga tunay na nagmamahal sa mga kababaihan. Ito po, meron po noong unang panahon po, ang mga kababaihan noon, ang kalagayan nila, noong unang panahon, ito ang kalagayan ng mga kababaihan noon. Ha? Bago natin pag-usapan ang mga karapatan ng babae sa Islam, kailangan linawin muna natin ang ilang mga pananaw sa babae ng mga bansa noon at kung paano nila ito itinatrato. O, paano tinatrato yung mga babae noon? Ito makikita natin nalabas sa Islam. Ang mga babae sa mga Grego, ang sabi ng mga Grego noon, ang ginagawa nila noon, nung wala pa, noon ay na ipagbibili at nabibili at wala itong anumang karapatan. Sa halip, ang lahat ng karapatan ay nasa lalaki lamang. O yung mga babae daw noon, o pwedeng bilhin at o pwedeng ipagbili. At walang karapatan. Ito, sa panahon ng mga Grego. Ha? Pinagkaitan din siya ng karapatang magmana o magpatakbo ng sariling ari-arian. Walang mana ang mga babae noon. Samantalang sa Islam, ano ba? Samantalang sa Islam, may karapatan. Binigyan siya ng karapatan na magmana, magnegosyo, kumita. May karapatan sila. Masya Allah, oo. Yung mga regalo, yung mga ari-arian nila, o yung mga dori. Opo, mga ari-arian. Ang sabi pa ng kanilang mga bantog na pilosopo na si Socrates, ang pagkakaroon ng babae, ang siyang pinakamalaking dahilan at pinagmulan ng pagkakasira ng mundo. Subhanallah. Ibig sabihin sa kanila, yung mga babae, pag nagkaroon ng babae, iniisip nila na isa sa mga pinagmulan ng pagkasira ng mundo, ang dahilan babae. Subhanallah, hindi ganun sa Islam. Ganun ba tayo? Hindi ganun. Nung panahon ito ng mga Grego, nung panahon na to. Ang babae ay katulad ng nakalalasong punong kahoy na ang panlabas na anyo ay maganda. Subalit sa sandaling ang bunga nito ay kainin ng mga ibon, agad na mamamatay. Subhanallah. Ito yung, sabi nila parang lasa ng babae, na parang bunga na kung saan ay maganda, pero pag tinuka, kinain ng ibon, ito pala ay lasong. Subhanallah. Ganun ang mga panahon ng mga Grego. May panahon naman ng Romano. Ito ang sinasabi nila. Ang mga Romano naman ay naniniwala na walang kaluluwa ang babae. Wala daw kaluluwa ang mga babae ng panahon. Yung panahon ng mga Romano. Naniniwala sila doon na walang kaluluwa. Sa Islam ba may kaluluwa ba? Lahat tayo. Lahat ng babae, lalaki may kaluluwa. Subhanallah. Sabi niya, sabi pa rito, walang anumang halaga sa kanila ang babae at wala rin mga karapatan. Subhanallah. At ang kanilang mga kasabihan noon ay walang kaluluwa ang babae. Kaya dahil doon ay pinarurusahan ng mga babae sa pamamagitan ng pagbuhos ng kumukulong langis sa kanilang katawan. Oo. Ganun sa kasi wala daw kaluluwa, kaya ang gagawin nila bubuhusan ng langis na kumukulong langis. Subhanallah. Ito ang ginagawa nila nung mga panahon nila. Tapos
sa pamamagitan ng paggapos sa isang babae sa itinali nila sa poste. Subhanallah, tinatali nila sa poste. Hindi lamang iyon, pati ang mga inosenteng babae ay tinatali nila sa buntot ng kabayo na pinapatakbo ang mga ito ng hubot-tubad na ubod ng bilis hanggang sa mamatay ang mga babae. Subhanallah, grabe na po ito. Diba? Kaya isa, hindi po pwede po ito kahit mga subhanallah, bakit gano'n? Yung ginagawa ng mga nauna sa mga kababaihan. Kaya sa Islam, bawal po yan. Kawawa sila. Oo, kawawa ang mga ginagawa nila nun. Roma, Griego. Oo. Opo, yun yung pangalawa. Yung una, yung Grego. Pangalawa, yung mga Romano. Punta naman tayo doon sa India. Yung mga Indiano naman. Ganon din ang pananaw ng mga taga-India. At karagdagan pa roon. Sinusunog nila ang mga babae kasama ng kanyang mga asawa kapag ang kanyang asawa ay namatay. Subhanallah. Pag namatay yung lalaki ng panahon na yon, panahon sa India, ang ginagawa nila, pag namatay yung kanilang asawang lalaki, yung mga babae, papatayin din nila, isasama nila doon, susunugin nila. Grabe. Kahit buhay pa, susunugin. Ito naman ang ginagawa nila. Ito yun ang ginagawa ng mga sa India noon. Ito naman ang ginagawa ng mga Chino. Sa China naman to. Ha? Ang babae sa isang tubig na tumatangay sa kaligayahan at yaman. Ang isang lalaking Chino noon ay may karapatang ipagbili ang kanyang may bahay at may karapatan din siyang ilibing ito ng buhay. Subhanallah. Grabe, no? Pero mo, kung pwede mo ipagbili, sino bibili ng asawa? Magsaka ka na. Oo, kung pwede. Parang ano lang, parang sasakyan na lang. Oo. Luma na, benta mo. Allah, subhanallah. Yan, bawal po yan. Ito po kaya mas swerte po tayo mga kababayang Muslim. Mashallah, sa atin po si Allah subhanahu wa ta'ala, binigyan tayo ng gabay, naging Muslim tayo. Yung karapatan ng babae, yung karapatan ng lalaki ay isa lang po. Gano'n lang, mas lamang pa ang babae. Subhanallah. Kaya ito po, yung mga panahon ng mga Chino na yun. Nililibing nila ng buhay. Sinusunog nila kapag namatay yung kanilang asawa, sinusunog nila. Subhanallah. So, dito naman po sa mga Hudyo, sa mga panahon naman ng Hudyo, ang babae na isang sumpa, sabi ng mga Hudyo, ang babae ay isang sumpa dahil siya ang tumukso at nag-udyok kay Adan na kinain ang ipinagbabawal na puno. Subhanallah. Bakit? Sa Biblia, nang nabasa ko doon, sa Biblia, yung kinain ni Adan at Eva, puno. Puno. Hirap kainin ng puno. Try mo na ba yun? Matigas yun. Kasi puno. Hindi bunga di ba? Ang hirap nun. Try mo rin kaya. Ang hirap pagkutin ng puno, no? Matigas yun. Subhanallah. So yun. Ang sinasabi nila, ang babae daw ay nag-udyok kay Adan, kaya isang babae, sumpa ito sa kanila, sa mga Hudyo, kaya nagsasala si Adan. Nagising sana ang sinasabi nila ay dapat mag-doon tayo sa paraiso. Walang kamatayan sana. Adopt na rin ng mga yun ang paniniwala ng mga kababayan natin. Isa may pelikulang gano'n, napapanood natin. Pero ang hindi nila alam, ang hindi nila alam, wala naman talagang bawal sa paraiso. Walang bawal. Pala Kaya ito po, sabi, yung sa punong kahoy, ginagawa ng mga Hudyo, itunturing din nilang ang babae ay marumi kapag ito ay may buwanang lalaw. Oo. At ang bahay ay magiging marumi at lahat ng mahawakan nito. Lahat pag nahawakan mo kailangan hindi ka hawak kasi pag nahawakan mo marumi na yan. Parang nasa Bible yan. Nasa Bible to, oo. Yung ginagawa nila. Yung ganitong pamamaraan nila. Sa Roma yan, Oo. Hindi, mga Hudyo. Sa Hudyo. Oo. Hindi rin siya nakapagmamana ng kahit anuman buhat sa kanyang mga ama kapag siya ay may mga kapatid na lalaki, walang karapatan ng babae. Basta may kapatid siya mga lalaki, walang karapatan yung babae na magmana. Wala siyang mana. Subhanallah. O di, pumunta naman tayo rito sa ating mga kababayang Kristiyano. Dito naman tayo. Kasi nandito tayo. Opo. Sa mga kababayan nating Kristiyano,
ito po, ibinabasa lang po natin. Kung gusto nyo mo makuha yung mga reference na to, encyclopedia po, po pwede nyo po nga, excuse me, po pwede nyo po nga i-type yan, yung mga karapatan ng babae, yung mga sinaunang babae noon, yung pagtrato nila. Opo, ganito po yung mga Kristiyano, yung trato nila sa mga kababaihan. Kristiyano sa babae, mga Kristiyano sa babae, ay siyang ang pinto. Siya ang pinto ng demonyo. Yun ang trato nila sa mga kababayan, sa mga babae. Yung tingin nila sa babae, siya yung pinto ng demonyo. Opo. May isa pang Kristiyanong may mataas na katungkulan sa simbahan. So, siguro naman baka sabihin natin pari ito, no? May mataas na katungkulan sa simbahan. Ang nagsabing ang babae ay walang kaugnayan sa lahi ng tao. Ibig sabihin, anong lahi ng babae? O hindi lahi ng tao ito? Wala daw kaugnayan sa lahi ng tao. Anong lahi ng mga babae? Parang hindi sila tao, parang gano'n. Kasi Oo. walang kaugnayan eh. Walang kaugnayan eh, kaya dito natin malalaman kung sino sila. Ang sabi naman ni Buenaventura, kapag kayo ay nakakita ng isang babae, ay huwag ninyong isipin kayo ay nakakita ng isang tao o isang hayop. O hindi rin tao at hindi rin hayop. Eh ano naman ang mga babae? Pag nakakita daw kayo ng babae, huwag niyong isipin kayo ay nakakita ng tao o hayop. Eh anong klase to? Parang ano yan, parang sabing ito, parang bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop. Eh ano to? Ang sabi rito, ang inyong nakita ay si Satanas mismo. Ayun. Ganun nila ituring, yung babae. Ganun nila ituring. Sabi nila, ulitin ko sabi ni Buenaventura, kapag kayo ay nakakita ng isang babae, ay huwag ninyong isipin kayo ay nakakita ng isang tao o isang hayop. Ang inyong nakita ay si Satanas mismo at ang kanyang boses na inyong naririnig ay ang huni ng ahas. Grabe, no? Siguro walang ina yung sumulat niyan. Ha? Wala siyang nanay, Baka? yung sumulat niyan. Ano lang. Di ba? Iyon yung mga babae ng mga sinaunang panahon. Ano? Opo, dito naman tayo pumunta. Dito naman tayo pumunta sa English naman. Opo. Alinsunod sa mga pangkalahatang batas ng mga English hanggang sa kalagitnaan ng nagdaang siglo, ikalabing-siyam na siglo ay nanatiling hindi ibinibilang ng mga mamamayan. Wala silang karapatan na personal at wala rin karapatang pagmay-ari ng anumang bagay pati na ang mga damit na kanilang isinusuot. Ganun nila ituring ang mga babae noon. Wala ang karapatan talaga. Sa Inglaterra naman, noong panahon ni Haring Henry II ay nagbawal sa babae na magbasa ng Biblia dahil sabi umano siya ay marumi. Noong 586 ay nagdaos ng mga Francis ng isang kumpirmensya upang talakayin kung ano ang babae. Kung ang babae ba ay tao o hindi. Bahala. Nagdaos sila ng na pinagtatalunan nila kung ang babae ba ay tao ba o hindi. May anong klase yun? Diba? Kinilalan nilang ang babae ay tao, ngunit siya ay nilikha para paglingkuran lamang ng lalaki. So, dumako na tayo dito sa Islam. Natapos na natin yung mga pagtrato na ng mga sinauna. So, sa Islam naman, sa Islam, napakaganda ng sinasabi. Ito naman, sinabi sa Islam, sa Quran niya, sa malapit-lapit na nakahulugan. Nang dumating na ang Islam, kasi, nakasabihin naman kapatid natin, ay kailan lang dumating ang Islam, kasi nakalagay dito dumating. Ibig sabihin, nung dumating yung revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon nagsimula na naipalaganap ang pananampalataya ng panahon ni Propeta Muhammad. Sapagkat bakit ang mga propeta noon, sila ay mga Muslim din. Kaya ang relihiyon nila Islam, hindi lang nagsimula kay Propeta Muhammad ang
Islam. Kasi minsan, nami-misinterpret ng mga kababayan natin, nagsimula lamang ang Islam kay Propeta Muhammad. Hindi po. Ito po ang sinasabi. Ang dumating ang Islam, sinalis nito ang kawalang katarungan. Ito at nilinaw ang babae, lalaki ay pantay, kaya ang babae ay may karapatan din kung papaanong may karapatan ang isang lalaki. Ang Allah ay nagsabi, sabi rin ng Allah sa malapit-lapit na kaulugan, o kayong sangkatauhan nilalang namin kayo, buwat ay isang lalaki at isang babae, at ginawa namin kayong mga bansa sa bansa at mga lipi upang kayo ay magkakinanlang. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo para kay Allah ay ang sa inyo ay may pinakamalaking takot sa Kanya, at si Allah ay nakakaalam at nakakabatid sa lahat ng bagay. So dito po ay talagang pantay ang pagtingin ng mga Muslim sa mga kababaihan. Sapagkat bakit? Nababasa sa Quran na kung saan si Allah ay nilikha niya si Adan at Eva, ito ay pantay. Opo, wala pong sinasabi sa Islam na kung saan mas lamang ang lalaki. Kung isipin po natin, mas maraming pabor pa sa mga kababaihan. Tayo mga lalaki, tayo ang pupunta sa mga mahihirap, di ba? Punta tayo sa bawa, may gera, tayo pinapadala sa mga gera, di ba? Ay mahirap ang ginagawa natin kasi nakasalalay yung mga buhay natin. Kumbaga talagang nasa ating lahat. Kaya mga kababaihan, papasok sila sa paraiso, yung 4 lamang na gagawin nila, Masya Allah. Magdadasal sila. Ha? 5 beses sa pagdadasal. Mag-aayuno sila, susunod sila kay Allah, susunod sila sa kanilang mga asawa. Papasok sila kahit saan magpintuan ng paraiso. Masya Allah. Opo. Kaya ganun po sa Islam. Hindi po namin pinasado ang mga babae o ang mga babae ay walang halaga sa amin. Kaya sinasabi nila, ang mga Muslim, kaya nila inaasawa ang mga babae. Nag-aasawa sila ng higit sa isa. Kasi walang halaga sa kanila ang mga kababayan. So hindi po, mali po yun. Kaya po ang mga Muslim, kaya po namin inaasawa na po kami nag-aasawa. Inshallah, kami mga dyan dito, wala po kami asawa ng higit sa isa. Inshallah, ipapantulog ng Allah. Opo, na mag-asawa kami ng higit sa isa. Para makatulong kami sa butasin sa umiiral na kabulukan ng mga pangangalo niya o pakikiapit sa lipunan natin. So, kasi sagot ito sa problema eh. Kaya yan ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi niya ipapadala ang isang batas maliban ito ay makakasira sa kanyang nilikha. Kaya ipinadala niya yun, sagot sa lahat ng problema. Sa umiiral na problema, solusyon ito. Sa batas na umiiral na kung saan ito yung mga ginagawa na nakikita mismo, kaya mismo natin na nakikita na ito yung pangangalo niya pakikiapit. So, yan po ito yung pabawal sa Islam. Yan po ang paglutas sa lahat ng mga problema. Opo, brother mo, brother ng Pilas lang, siguro panahon niya naman para jaga naman dyan sa mga pinapalakay natin masyado. Siguro, bigay ko yung ilan sa napag-usapan yung karapatan sa babae. Bibigyan natin din ng ilang mga tungkol sa karapatan po ng babae sa Islam. Una po, ito yung ang magkaroon ng lalaking mapapangasawa na nagtataglay ng mataas na antas ng panampalataya at namumuhay ng naayos sa sunan ni Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin, ang babae, may karapatan siyang asawahin niya yung may mataas na panampalataya. No? Yung sabi ng religyoso. At sinusunod yung pamaraan ng huling sugo na si Propeta Muhammad SAW. Pangalawa, yung karapatan ng babaeng Muslim na pumili ng kanyang papapangasawa at maglatag ng mga kondisyon ayon sa kanyang sarili kagustuhan. Subalit, dapat isalang-alang ang mga batas ng Islam at karapatan niya tumanggi sa lalaking hindi niya nais pakasalan. Ibig sabihin nito, kung ang magulang ay mayroon isang gustong lalaki, no?